affairs. Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasama niyo rin isang liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksiyan. US President Barack Obama. Naunahan pa si Pangulo Arroyo sa pagbati kay President-elect Noynoy Aquino. Biniro pa raw si Obama tungkol sa paninigarilyo nito. Mr. President, I understand we have the same issue with smoking. Sabi niya, well, I quit that already. So, I've quit. It's your sole problem. At the time that you decide to quit, I'll send advice. I think that was the... Chris Aquino, nag-ala first lady na sa pamimigay ng mga gamit pang eskwela at tsinela sa Tarlac. General Delfin Bangit, may sagot na tungkol sa diretsahang pag-ayaw sa kanya ni President-elect Noynoy Aquino bilang AFP Chief of Staff. I'm going to obey all orders. Victory Parade ni Vice President-elect Jojo Marbinay bukas. Kasado na. Lookalike ni Noynoy Aquino sa Dagupan, ano kaya mensahe sa bagong Pangulo? Exclusive, pagtugis sa robbery hold-up gang sa Pasay na nauwi sa barilan, nakuna ng kamera. Pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, 20 sugatan. Kakanin nagawa sa Malagkit at Gata ng Nyug sa Batangas, 500 metro ang haba. At tunghayan, ang leather shoe na mahigit 5,500 taong kulang na. Naunahan pa ni US President Barack Obama si Pangulo Arroyo sa pagbati kay President-elect Noynoy Aquino. At kung nakuhang magbiro ni Aquino kay Obama, sinabi ng incoming president na hindi siya komportable sa pag-uusap nila ni Arroyo. Saksi si Sandra Aguinaldo. It's a very pleasant conversation. I believe he was very sincere in his words of really fostering stronger relationships with our country. And I think sa ganitong paraan nilarawan ni President-elect Noynoy Aquino ang kanyang pakikipag-usap kay US President Barack Obama bandang alas 9 kagabi. Inimbitahan daw siya ni Obama na bumisita sa Amerika. Naisipan naman biruin ni Aquino ang US President tungkol sa paninigarilyo nito. Mr. President, I understand we have the same issue with smoking. Sabi niya, well, I quit that already. So, I've quit. It's your sole problem. At the time that you decide to quit, I'll send advice. Pagkatapos ni Obama, tumawag naman daw si outgoing President Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung nakuha niya magbiro kay Obama, sinabi ni Aquino hindi siya komportable sa pag-uusap nila ni Arroyo. Congratulations, Mr. President, yata sinabi. Sir, meron din. Hoping for your success. Kayo po, ano po sinagot? Thank you. Sa isang statement, sinabi naman ni US Secretary of State Hillary Clinton na dapat ipagbalaki ng mga Pinoy ang matagumpay na eleksyon sa Pilipinas. Inaasahan daw ng mga Pilipino kay Aquino na ipagpapatuloy ang demokratikong tradisyon na pinaglaban ng kanyang mga magulang. Nag-courtesy call naman kay Aquino si Australian Ambassador Rod Smith at kanilang tinalakay ang pagpapatibay pa ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nagkaharap na rin sa unang pagkakataon matapos ang proklamasyon si Aquino at kanyang natalong running mate na si Senador Mar Rojas. Matapos ang may 5 oras na meeting, hindi nagpa-interview sa media si Rojas. Nauna nang sinabi ni Aquino na bibigyan niya ng pwesto sa gobyerno si Rojas. Pagkalipas ng 1 taong ban sa appointment ng mga kumandidato, patuloy naman ang pagpili ni Aquino ng mga isasama niya sa Malacanang. Kanina, ipinakilala niya sa media si Colonel Ramon Dizon na nanilbihan din bilang tinyente at nagtanggol pa kay dating Pangulong Cory sa madugong 1989 coup. Humarap din sa media sa unang pagkakataon si incoming Executive Secretary Paquito Ochoa. Busy raw siya sa paghahanda sa inaugurasyon ni Aquino at ang nalalapit na pag-upo nito sa Malacanang. Pero magaan daw ang trabaho dahil matalik silang magkaibigan ni Aquino. We've been friends for so long and we've been too familiar with each other. And sometimes it's very difficult to how do you say that?
take each other too seriously at times. Malihiman si Aquino sa pangalan ng mga taong bibigyan niya ng pwesto, 2 pangalan pa ang lumutang kanina. Kabilang dyan ang kanyang Chief of Staff na si Julia Abad, anak ng kapartidong si Butch Abad. Nagmeeting din kanina sina Aquino at Meralco President Jose Ping de Jesus na napapaulat na magiging DPWH Secretary. I have served the government before and I'm used to government salaries. So. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Isang araw matapos ang proklamasyon ni President-elect Noynoy Aquino, nag-ala First Lady naman ang kanyang kapatid na si Chris nang pumunta sa Tarlac para mamahagi ng school supplies at tsinelas sa mga mag-aaral. Saksi si Lia Manyala. Animoy First Lady ang bunsong kapatid ni President-elect Noynoy Aquino na si Chris Aquino Yap habang namimigay ng school supplies sa may 1,000 bata sa Tarlac. Kasama pa ng TV host actress ang kanyang mga anak na sina Josh at Baby James. Pero paglilinaw ni Chris, nagkataon lang daw na nangyari ito isang araw matapos ang proklamasyon ng kanyang kuya. Matagal na raw itong na-schedule. Alam mo, sa pangangampahan niya, mas marami kang napangako kaysa sa mga napangako ko. So, sisimulan ko na po yan. Kung First Lady sa edukasyon si Chris, ang kanilang panganay na si Balsi naman daw ang nakatoka sa disaster preparedness. Si Viel sa mga indigenous people habang si Pinky, tubig ang advokasya. Pero ang tanong sa isip ng ilan, sino naman sa kanilang magkakapatid ang tututok sa isyu ng reforma sa lupa? Isyong naging tinik hindi lang sa kandidatura ni President-elect Aquino, kundi pati mismo sa administrasyon ng kanilang inang si dating Pangulong Cory. Sino makakalimot sa marahas na pagbuwag sa picket line sa Central Azucarera de Tarlac noong taong 2004? Isang kabalintulaan kung ituring ng ilang grupo ang kaso ng Hacienda Luisita dahil sa kabila ng pagkakahirang sa CARP bilang centerpiece program ng unang Aquino administration, ang mahigit 6,000 ektarya ng hacienda hindi ipinamahagi sa mga magsasaka. Pero ito ang aming nasaksihan kanina, si Maribel na namatayan ng asawa sa tinaguriang Hacienda Luisita Massacre, suot-suot pa ang Noynoy Baller Band na ito. Parang sabit lang si Noynoy. Pero wala naman siyang kaalam-alam po yata dyan. Pero hindi lahat ng manggagawa sa hacienda natutuwa. Tulad ni Aling Lilia na mahigit 40 taong nagtrabaho sa hacienda. Wala naman silang pagigiling na tubo kundi kami sa amin nagdadaan. Kaya siyempre kung may utang na loob kami sa kanila, meron din sila. Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang kaso ng Hacienda Luisita sa Korte Suprema. Pero ang grupong Anak Pawis, pinababawi sa Korte Suprema ang inilabas nitong temporary restraining order sa pamamahagi ng lupain ng hacienda. Mananatiling malalaking tipak na lupain o hacienda na hindi na ipamamahagi. Kaya malaking hamon yan sa bagong gobyernong Noynoy Aquino sa pagtugon sa mga kahilingan na yan ng mga magkasaka. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Susunod sa utos ng Commander-in-Chief. Yan naman ang sagot ni General Delfil Bangit kaugnay sa tuwirang pagtanggi ni President-elect Noynoy Aquino na manatili siyang AFP Chief of Staff. Saksi si June Veneracion. I'm going to obey all orders. As always, as what professional officers and soldiers do. Yan ang kalmadong sagot ni AFP Chief of Staff General Delfin Bangit sa diretsahang pagbasura sa kanya ni President-elect Noynoy Aquino. Diretsahan na kasing iniwan ni Aquino ang pananatili pa sa pwesto ng sinasabing pinakatapat na General ni Pangulong Arroyo. He will not be the Chief of Staff. Tatlong bagay ang maaaring mangyari kapag tuluyang sinipa si Bangit. Una, pwede siyang mailagay sa floating status. General na 4 ang estrella pero walang posisyon. Pangalawa, pwede siyang ma-demote. Masaklap na bagay dahil kung tutuusin, siyang #1 man ng militar. At pangatlo, pwede siyang mag-early retirement para maisalba ang sarili sa natatanggap niyang insulto. Mahigit 1 taon pa ang natitira sa military career ni Bangit. Pero ito lang ang kanyang isinagot kanina. I have no plans yet. 3 hanggang 4 na 3-star general ang pinagpipilian ni Aquino para ipalit kay Bangit. Ramdam ni Defense Secretary Norberto Gonzales ang sakit na nararanasan ngayon ni Bangit. Ang pakiusap lang niya sa susunod na gobyerno, konting respeto. Sana naman irespeto yung dignidad ni General Bangit. No? There are so many ways. I don't think General Bangit will stay a minute longer in his office. No? Kung ipoformalize na yan na pag-upo ng ating bagong Pangulo ay sasabihin niya na hindi siya ang gusto kong Chief of Staff. Ano man ang mangyari kay General Bangit, mananatili pa rin daw buo ang AFP. Walang destabilisasyon o kudita na magmumula sa kanila. Bagay na naging sakit sa ulo ng pamilya Aquino noong dekada 80.
Sabi ni Gonzales, maswerte raw si Aquino dahil iba na ngayon ang mentalidad ng mga sundalo. Pero ang masaklap, ani Gonzales, ngayon pa lang ay nagsasagawa na raw ng loyalty check ang kampo ni Aquino sa hanay ng mga sundalo. Sagot naman ni Aquino, Ang tayo ko'y pangako sa kanya, papangalagaan ko karapatan niya bilang isang mamamayang malaya sa Pilipinas. Sumunod lang po siya sa ating mga batas, wala sa dapat kayo katakot sa atin. At siguro yun na rin last kong time na ilalagay sa isip ko kay si Norberto Gonzales. pero kapag wala na siya sa gobyerno, pangako ni Gonzales, isang tunay na oposisyon ng susunod na administrasyon daw ang kanyang magiging papel. Nagsisimula na raw silang mag-recruit ng mga personalidad na bubuo sa tinawag niyang shadow cabinet na susuri at mag-evaluate umano sa mga hakbang ng susunod na administrasyon. June Veneracion ang inyong saksi.